Okay, kumusta mga alindoga natin today? Although araw-araw ay masamang balita at hinahatid natin dito dahil sa kasamaan ng mga Jutang Ginimes. Okay? Ram, Verena Live Studio. How are you, Laling? Ayan, mga palangga ko since 2015. Orlando. Okay, Sally Chong, Madam. Wait, wating-wating. At marami pang iba. Si Orlando Nicolas. Okay, tuloy na tayo mga palangga. Ano gusto nyong unahin? Okay? Pagigipit sa militar o daga ng Pilipinas na sa world record na. Let's talk about muna daga ng Pilipinas. So nakita nyo na sa New York Post. Okay? Nasikat na naman ang ating bayan sa mga dagang kosta. Diba? Dagang kosta, diba yung puti? Mga dagang walang kabusugan, dagang mga bulok katulad ng ni Lisa Smugs. Diba? Daga na ahas pa. So, nasa New York Post, nasa international news tayo. Kaya, susunod na yan si Lisa Smugs. Kung baga, na break na natin, nasa world record tayo. Ngayon, sikat na sikat ang Pilipinas dahil sa pakalat-kalat na daga dyan sa airport, mga kababayan. Kuting? Yan ba ang pang world class? Yan ba ang iyong pangako sa taong bayan na tayo mga Pilipino magagaling tayo? Dapat tayo kilalanin sa mundo chuchu-chusyo. Baka ng ina, magagaling kayo magnakaw at magpakalat ng daga dyan. So, di ba? Simula sa surot, ipis, daga. So, ang dami nagsasabi. Sinabi ko na rin ito, maaring ito'y pakawala ni Lisa ang mga daga. Di ba? Pakawala ni Kuting ang mga daga to justify the private of the airport, di ba? Posibleng ganun anggulo. Pero kung ito ay ginagawa, halang ang kaluluwa nila. Di ba? Demonyo nga sila. So kapag ang demonyo at masahol pa kay Satanas, walang imposible sa kanila na pwede nilang gawin. So, kung wala silang pakundangan sa pagnakaw ng pera ng bayan at pagpupuslit at paglalabas ng mga pulburon, mga kababayan, itong daga, diba? Wala ito, simple lang ito sa kanila na pwede nilang pagapangin to justify nga itong privatization na ito. At ang mga surot na ini-import nila, diba? In-import ng mga hinayupak para lalo tayo maging bulok na bulok. Ngayon, mga kababayan, ito. Sulat ko lang itong nasa audio tak ko para hindi ko makalimutan. Alright. So ngayon, itong panahon ni Kuting, diba? Pagbalikan natin si Noynoy. Okay? Si Noynoy, yung dilawan, na inaaway natin lahat, na sinasabi natin, nilubog na natin sa Inodoro, chuchu-chuchu, diba? Then, Duterte dumating. Pag-usapan natin ang legasiya ng tatlong ito pagdating sa airport lang muna. Let's talk about it. Diba si Noynoy, pinasikat tayo nung panahon ng Kadilawan, pinasikat tayo sa Tanimbala. Diyan po ninyo ako nakilala sa isang issue na yan. Kung naalala ninyo, itong Tanimbala na legasiya ng Dilawan o Aquino, okay, na mga kaalyado ni Lisa Smugs at ni Kuting, at magkakasabwat na nga sila ngayon dyan, dahil hindi naman pulahan, kundi pulawan, mga Jutang Gininang pahirap sa bayan. Ano ba yon yung Tanimbala, di ba? Tinatamnan ng bala ang kayo, mga OFW, o kahit sino na mga foreigners para what? Para mag-extort ng pera. Remember that? Para mag-extort pagkakitaan, sino ang may gawa nito? E di, syempre, ang mga Jutang Gininang tiwali dyan sa immigration. So, nagkasundo tayong lahat at nakilala niyo ako dahil binakbakan ko ng bonggang-bongga ang mga hinayupak na taga-immigration and even sa Bureau of Customs. Papasok tayo dun sa balikbayan box na walang habas na tinatanggal o yung mga valuable items ninyo, ng mga mamahalin, na mga bagay-bagay sa balikbayan box, pinagtatanggal naman sa Bureau of Customs. So yun yung pinakadalawang malaking issue, kaya po tayo nagkasama dito. And let's focus dun sa airport, dun sa Tanimbala. And now, dumating si Duterte. Si Duterte, yung bunganga ni Duterte na non-stop, na parang bratatatat, katulad ng bunganga ko, anong sinasabi niyan uli? Pinagmumura niya yung mga yan, dyan sa airport, na sabi ni Duterte, di ba? Isa sa own words ko lang, ang mga Jutang Ginimes kayo, parang ganon, okay?
kapag mayroon pang isang nagtanim ng bala dyan, ay papalunok ko yung bala. Something like that. So, again, nasa pinuno, nasa presidente, okay? Yung will na kailangan disiplinahin mo yung tao mo. Ano nangyari? May nagtanim ba ng bala after Duterte? Meron bang isang tinamnan ng bala na nag-extort ng pera during the Duterte's time? Wala. 'Di ba? Kasi yun yung ano niya, yung junganga ni Pangulong Duterte na ipapalunok niya. Ano nangyari kay Kuting? Balik tayo. And now here, the surot, the daga, the brownout, and everything. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin weak. Sinusurot, bangag na bangag ang inyong presidente. Ang presidenteng hindi naman umaacting ng presidente itong hinayupak na ito. Bakit? Sa tingin nyo ba kung inuna ng hinayupak na Kuting ang pamamahala o pagpapaganda ng airport natin, sabi ninyo na yan ay port of entry. Okay? Yan yung diyan nakasalalay, nagre-represent ang ating bansa na pagpasok mo pa lang, kaaya-aya. Di ba? So nakita naman natin before the surot, before the daga, and yung pila ang haba-haba. Sobrang haba at nag-aantay ang mga labas-pasok sa bansa, mapa-foreigner ka man o mapa-Pilipino, nag-aantay kayo dun sa linyang pagkahaba-haba dahil bakit? Hindi marahil, na ibalita naman yan, na ang mga officers, mga official ng airport dyan sa immigration, hindi ko naman nila lahat, ay abala pa sa pag-i-extort sa mga pumapasok. O, kunyari, papasok ka, may pumasok na illegal alien or something na kasabwat ni Liza Smugs. O ito, kasabwat ni Liza Smugs to. O sige, di ba? Delay. O, walang kasabwat, hindi kasabwat ni Liza Smugs. Pero dahil tiwali ang immigration, o sige, maglagay ka na lang ng ganito, mag-ipit ka ng $500 o whatever. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit naaantala ang mga labas-pasok sa bansa. Kaya yung mga daga, di ba, sa sobrang init, siguro, nagsilabasan na. Ngayon, mga kababayan, saan magre-reflect yan? Ibig sabihin, mga kababayan, nagre-reflect yan sa pamunuan. Dahil kung ang pamunuan, si Kuting ay iniisip niya, isinasaalang-alang niya na proud siyang Pilipino, na totoo, na proud siya at gusto niyang protektahan, pagsilbihan, pagyamanin ang ating bansa. Mga kababayan, walang lalabas na daga dyan. Kahit ipis, siguro, maliit, pero kasi kung minomonitor yan, di ba? Sa ibang mga airport, inaalala ko yung travel time ko yung travel experience ko, Wala akong personal na nakita personally, wala akong nakita nung umuwi ako sa Pilipinas, wala akong nakita ng daga, ipis, even pumunta ako ng Asia, wala talaga. Pero sa labas, bago ako pumunta ng airport, yung mga kanal-kanal, may mga ganon. Kasi lahat naman ng bansa, merong ipis o merong daga, di ba? But the thing is, mga kababayan, ano to ang nagre-representa sa atin? Okay? Na italaga na tayo, pang world record na tayo. Well, nasa world record na. Kasi pinag-usapan na tayo sa international. Kaya nga sabi ko dyan, Liza Smugs, ahas, ikaw na ang susunod. Kakarayin kita sa pang-international. Kasi favorite ninyo Gusto niyo magpasikat. Kakarayin kitang buwakan ng inaka. Yan ang gusto mo. Pero mamaya dadako tayo dyan. Let's talk about ang presidente dapat ay protektado niya o ang pamanuan ay protektahan niya ang ating bansa. Paano nga niya po protektahan kung wala siyang pakialam? Di ba? Ano ang mga moto-moto ng mga jotang genie ng mga police to serve and protect? It's the same thing sa presidente, to serve and protect. Protektahan. Okay? Sino ang poprotektahan mo? Ang bansa mo. 'Di ba? Mahaba, wide 'yan ang ibig sabihin ng protektahan. Protektahan sa mga dayuhan, protektahan ang ating bansa sa mga mananakop, protektahan sa mga local o mga rebelde o mga you know what I mean? Pero anong ginawa ni Kuting? Pinoprotektahan ba niya tayo? Hindi. Wala siyang pakialam kasi ang pagpoprotekta mo sa bansa, kasama dyan, karugtong yan ng sisilbi ka at pagyamanin mo. Protektahan para hindi ka papasok ng, let's talk about international o foreign intervention.
Okay? Puprotektahan mo kasi baka lusubin ka or whatever. Well, wala naman nangaaway sa atin talaga eh. We're just, ginagamit lang ang ating bayan. But let's talk about that in other, vlog. Pero pasok tayo dito sa protektahan. Ano ginagawa ng hinayupak na presidenteng ito? Di ba? Wala siyang proteksyon, wala siyang pinoprotektahan sa bansa natin kasi hinahayaan niyang maging baboy ang ating bayan dahil mismo ang mga smugglers, pasok na naman tayo doon, ay hinahayaan niyang maglabas-pasok. Smuggling of what? Hindi lang po sa mga goods or merchandise, kundi smuggling ng mga pulburon. Okay, na favorite niya. So sinabi niyang protektahan niya. You know what? Kung tayo ay may capital punishment na gurgor, okay, gurgor sa mga nagsasmuggle ng Coca-Cola na paborito ni Marcos Jr., sasaya ang mundo ng natin. Maganda ang Pilipinas. Pero ngayon, wala tayong gurgor na, wala tayong gurgor, you know what I mean? Na parusa, kaya hindi tayo protektado kasi mismo ang presidente niyong bangag na bangag ay paborito niya ang Coca-Cola o pulburon. So we are not protected kasi infested tayo. Hindi lang tayo infested ng mga daga-ipis, ng mga buwaya, ng mga sawa dyan sa jutang Ginimis na Malacanang, Kongreso at Senado. Infested tayo, di ba? Pinasok na tayo ng lahat ng masasamang elemento. At bakit tayo pinasok na masasamang elemento? Dahil muli, sasabihin ko sa inyo, ang presidente ninyo at ang first lady ahas ninyo ay nakikipagsabuatan sa mga masasamang elemento na nagpapalabas-pasok. Pakita natin si Sayarot. Naglalabas-pasok ng droga. Paano mo po protektahan ang bansa mo na mismo itong hinuli na non-bailable na kaso na si Sayarot nahuli ng nag-export at nagmamanufacture ng pulburon na paborito ni Kuting ay isinasama pa sa kanyang state visit. Ayan po, nakikita nyo naman yan. Yan ang picture nila nung sila ay nasa New York. Di ba? Non-bailable pero nakalaya si Sayarot dahil nga naman sanggang dikit na mga mga buwaka ng inang yan. So paano mo poprotektahan yan, palangga? Di ba? Ngayon, let's talk about pagsilbihan. Kayo, di ba, serve. Kaya nga, serve and protect. O, serbihan natin. Ito ay mandato natin na serbihan ang ating mga kababayan. Serve. Papasok tayo sa pagsilbi. Paano pagsisilbihan ni Kuting o anong pamunuan ng buong pamahalaan ang kanyang bayan na nasasakupan kung mismo sila ay ginigipit nila? Paanong ginigipit? Ang pagpapatanggal sa mga officers, mga military officers, mga palangga, kaya sila floating na ngayon, di ba? Yung iba, medyo i-highlight natin yan mamaya kasi nasa article ng The Manila Times, may general na nagsulat dyan. Pero let's talk about dito. Pagsilbihan. Pinagsisilbihan ba ni Kuting? Tayo? Mga military, mga pensioners, lahat kayo. Pinagsisilbihan ba kayo? Hindi. Sa halip, ginigipit kayong lahat. Ginigipit tayo. Walang pagsisilbi. Dahil ang ginagawa nilang pagsisilbi sa mga oligarchs, pagsisilbi sa mga mayayaman nilang kaibigan ka social climbing, pagsisilbi para ayusin ang kanilang mga negosyo, wag pagbayarin ng tamang taxes, nakawin ng pera ng bayan, mag-party sa loob ng Malacanang, i-renovate ang mga institusyon, di ba? Mga mansion dyan sa Malacanang, Goldenberg, La Pera, lahat, mag-party sila dyan para pagsilbihan niya ang mga kiss-ass, okay? Yung mga negosyante, yung mga addictos benedictos dyan sa Malacanang na sila ay nagsisesyon, di ba? Pinagsisilbihan ng what? Wine, overflowing coffee, food and everything. Mga illegal na mga bagay-bagay katulad ng pagsisingot ng pulburon. Yan ang pagsisilbi ni Kuting. Kaya walang mangyayari sa Pilipinas, kaya pinagdamutan kayo kung pinagsisilbihan ni Kuting. Ito mga jutang Ginimis na pinakikinabangan nila sa kanilang mga illegal business like smuggling, pulburonic and everything. Habang ginagawa niya yan, pinagdadamutan niya kayo ng inyong kinabukasan.
ng inyong mga anak. Pinagdamutan kayo ng karapatan na mabuhay ng maayos, na magkaroon ng oportunidad sa inyong bayan, sa Pilipinas, mga palangga. So yung sinasabing serve, no.